Ako, si Domingo Zamora. Hindi ako mabuting tao. Andito na siya. Buksan natin. Oh my gosh. Ito yung actual na envelope natin. Oh my God, Philippines. Panalong Pilipinas. Ito ay naalay ko rin sa lahat ng mga kasama kong gumawa ng pelikula sa pamumuno ni Direk Zig Dulay. At syempre po sa Asian Academy Creative Awards, maraming salamat po sa pagkilala na ito. Salamat po at pinanalo nyo ang mga Pilipino. Kapanayamin po natin at kilalanin ang Man of the Hour, Best Actor sa katatapos lang na MMFF o ang Metro Manila Film Festival para sa kanyang pagganap sa Green Bones ng GMA Pictures at ng GMA Public Affairs. Walang iba kundi si Dennis Trillo. We need someone to be there for us. Bawat karakter na kanyang ginagampanan, Anong kasamaan ang ginawa ng inyong kabanal-banalan sa aking ama? sa telebisyon man Ipapasisanti ko kayong lahat kay Papa. o sa pelikula, Kung mga inutir kayo, ako na ang aarap ng katotohanan. talagang nagmamarka. Ako, si Domingo Zamora. Hindi ako mabuting tao. At sa pinakabago niyang pelikula ng GMA Pictures at GMA Public Affairs na Green Bones, binigyang buhay niya ang karakter ng isang PDL, Person Deprived of Liberty, o sa madaling salita, bilanggo. Ang kanyang pagganap, tagos hanggang buto. Sa isang gabing punong-puno ng pagpupugay, Kaya naman sa katatapos lang na gabi ng parangal ng ika-50 taon ng Metro Manila Film Festival, At ang pinakamahusay na aktor, Dennis Trillo! Rainbow! naiuwi niya muli ang tropeyo para sa Best Actor. Wow! Para matakiin sa puso. Thank you! Mabuhay ang pelikula Pilipino! Siya ang Man of the Hour, ang 50th MMFF Best Actor at Kapuso Drama King, Dennis Trillo. Nakapanayam ko si Dennis sa madalas niyang tambayang restaurant sa Marilake, sa Tanay Rizal. Congratulations! Thank you rin kasi naipanalo mo yung ating pelikula sa Public Affairs at sa GMA po. Pictures. Maraming salamat. Oh, ito ba yon? Pwede mahawakan? Pwede po. Sige Okay. po. Go ahead. Wow, ang bigat. Solid po talaga solid. siya. Grabe. Pero maganda yung trophy nila. Nag-sink in na ba sa'yo? Hanggang ngayon po, surreal pa rin ang dating. Araw-araw hindi ako natatapos magbasa ng mga comments, ng mga nagme-mention sa akin. Sarap din po sa pakiramdam. Hindi ito ang unang beses na nag-uwi si Dennis ng acting trophy sa MMFF. Taong 2004, nung nasungkit niya ang Best Supporting Actor Trophy sa war drama film na Aish Temas, 1941, Mahal Kita. Taong 2018 naman, nung naiuwi niya ang kanyang kauna-unahang MMFF Best Actor Award para sa pelikulang One Great Love. With winning comes even greater and more expectations. How are you handling that now? Basta hindi lang po nagpapapressure. Pag binigyan ka ng napakagandang material, kailangan talaga ibigay mo lang yung best mo. Every work, every opportunity, every chance na may bigay sa'yo. Alam ko na hindi ito posible.
Ang Green Bones, kwento tungkol sa paniniwala sa mga pambihirang berdeng buto ng isang taong yumao at ang kabutihang sinisimbolo nito mula sa konsepto ng GMA Public Affairs Senior Program Manager na si JC Rubio. Alay niya ito sa kanyang yumaong ama. Meron akong kakwentuhang kaibigan. Nakwento niya lang casually na namatay daw yung lola niya at nakakita sila ng 9 green bones. Ng friend ko, she's always been a good mother to all of them. Parang na-amaze ako dun sa kwento na yun at hindi na ako iniwan nun. May humanity sa loob ng mga jail natin na parang nagsusumigaw na ikwento sila kasi hindi naman sila palaging naririnig eh. Kasi ang dali-daling i-judge na, ay nakakulong na kayo dyan, masama na kayong tao. I think naging tulay lang ako para marinig din naman this time yung boses nila. Ang Tree of Hope sa pelikulang Green Bones hango talaga sa Wish Tree sa General Trias City Jail sa Cavite, kung saan isinusulat ng mga preso ang kanilang mga hiling. Siyempre, meron pa rin mga taong nag-iisip sa ating lipunan na, ba't nyo gino-glorify yung buhay ng mga preso? Well, siguro hindi naman po gino-glorify, kundi pinahahalagahan natin kanilang existence dahil sila po, kahit na nakakonfine sila sa isang lugar, mga tao lang din naman sila na nagkasala, katulad natin, na mga nakalaya. Pero nagkataon lang na sila ay nahuli at may pinagbabayarang sentensya. Sana po ay wag nating isipin na ganun dahil pare-pareho tayong mga tao na nagkakasala, and sa tingin ko, bawat isa sa atin, kailangan mabigyan palaging chance para magbago. Sa katatapos lang ng Metro Manila Film Festival na iuwi ng Green Bones ang karamihan sa pinakamalaking mga parangal. Lahat ng naniniwala sa kapangyarihan ng pelikulang Pilipino, maraming salamat. The court finds Domingo Zamora guilty. Pero ang pinaka-pinag-usapan sa pelikula, ang natatanging pagganap ni Dennis Trillo bilang si Domingo Zamora. Dito sa Green Bones, sabi nila, makakalimutan mo totally si Dennis Trillo. Ang makikita mo lang yung karakter niya na si Dom. Paano mo ginawa yon? Siguro po yung pagkakasulat kasi nung kwento, yung pagkakadetalye ng karakter niya habang binabasa ko yung script, talagang nakatulong po eh. Nakatulong din po yung pag-aaral ng sign language, saka yung mga pinag-aralan din po yung kung ano talaga yung ginagawa ng mga PDLs. Kaya po siguro naramdaman nila na buong-buo yung karakter. Grabing internalization siguro yon, ha? Galing po yung pag-choreograph sa amin ni Direk Zig dahil ang dami niyang kinuman dun sa barko na yun. Kung mapapansin niyo po dun sa pelikula, bibihira lang po yung dialogue. Kaya bawat kumpas ng kamay, talagang kailangan pakahulugan, bawat tingin, kailangan may kwento mo sa tinginan pa lang kung ano yung gustong parating ng eksena na yun. May nauuso ngayong challenge. Estilo ng pag-arte. Gamit lang ang mga mata. Eto, magpaturo tayo kay Dennis. Sige, anong una nating emotion? Happy. Happy. So, kailangan makita po dyan, syempre, medyo malaki yung mata. Tapos, sa mata pa lang, makikita mo na nakangiti yung bibig mo. Pag masaya ako, sumisingkit lalo yung mata. Ako din po. Pareho kami ni Dennis, may dugong chino. Happy. Malungkot, Dennis. Paano ba? Palan, maghugot ka ng mga lungkot mo sa buhay. Wala ka naman lungkot sa buhay. Paano mo nagagawa yan? Arte lang po. Arte lang po. Ba isipin ko, malungkot. At mga inis ko, kinainisan ko sa buhay. Next! Kinikilig. Paano ba, Dennis? Kanino ka ba kinikilig? Sa asawa ko po. Safe answer. Siyempre. Paano? Anong gagawin ko? Parang medyo nahihiyaya po, hindi makatingin ng diretsyo. Nung nakita kita nung first time dun sa studio, kinilig ako eh. Tapos nahiya ako. Ginaya ko siya. Meron palang dapat tumitingin-tingin sa baba, gano'n. Takot naman daw, Dennis. Ako pag natatakot na, medyo napapatulala eh. So, Wow. parang gano'n. Master of emotions tong batang to. Try ko. Paano ba, Dennis? Kailan na-shock, gano'n? Parang shock, medyo naglalaki yung mata ng konti. Ayun na yun. Wala na akong maibubuga pa. Oo. Mata-mata sa pananala ng kami. Yay! Si Dennis Trillo, Abelardo Dennis Florencio Ho, sa totoong buhay, panganay na anak ni Abelardo Ho, isang Filipino-Chinese mula sa Dumaguete sa Negros Oriental.
At Florita Florencio, isang Pilipina. Nagtapos ng kolehiyo sa kursong Bachelor of Arts in International Study. Nagtrabaho si Dennis sa isang telecom company. Teka lang, sandali. Huwag mo nga purahin kasi alam mo yung mga babae. Matagal mag-base yan eh. Hanggang naisipan daw niyang mag-audition sa isang talent search. Gusto ko sana gumawa ng isang bagay. Isang bagay na magpapasaya sa akin. Hanggang nagtuloy-tuloy na nga ang kanyang showbiz career. Kung kaya't nawa po, ay kapwa tayo kaawaan ng Panginoon. Di ko in-expect na dito ako mapapadpad sa industriya na to dahil talagang mahihain po talaga ako sa personal. When did you discover na gusto mo to, yung pag-arte, at magaling ka rito? Naramdaman ko po yun nung nanalo po ako nung unang acting award. So sabi ko, parang may future ako dito kung siseryosohin ko. Dennis, comfortable ka ba sa mga bansag sa'yo as drama king? Sa totoo lang po, mas nakaka-pressure po na magkaroon ng mga bansag na ganun eh. Parang hindi ako masyadong komportable dahil pag sinabing drama king, baka drama lang kayang gawin. Mas gusto ko yung wala na lang pong title, mas maganda. Pag sinabing Dennis Trillo, okay, alam na nila. No titles needed. Saka nakaka-pressure po yun eh. Mahirap Tsaka maging tama hari ka, ng something. Nakakalimit. Di ka ba nahihirapan? Kasi as an actor, syempre conscious ka lagi sa itsura mo, conscious ka sa projection mo, tapos ilalagay ka sa papel na totally makakalimutan mo yung sarili mo. Kailangan makita nila yung character na binuo ng artista, hindi yung artista yung makikita mo. Kailangan wag kang matakot na magpapangit o dumihan yung itsura mo or gustutin yung mukha mo. Siguro yun yung pinaka-secret. Mas gusto ko po na ganun yung mga eksena ko, yung madudumi, yung deglamorize ng konti dahil mas nahihirapan po ako magpapogi. Para sa akin, effort na mag-ayos. Anong dream role mo, Dennis? Meron po kami kasing gustong gawin na kwento ng isang serial killer. Grabe yung mga papel na gusto mo, ha? Gusto mo yung mga inmate ka, madungis, ngayon naman serial killer. Opo ganun talaga yung hilig ko. Kasi ganun po yung mga hilig ko rin panoorin mga pelikula. Offbeat talaga, no? Kung hindi ako nagtago sa asyenda, kung hindi ko tinanggihan lahat ng alok mo para magkausap tayo, hindi tayo magkakalayo. May Dennis Trillo story ako. Fan na fan mo ako after ko manood nung Mulawin at saka yung My Husband's Lover. Tapos may shoot na plug sa GMA Studio. Di syempre lumapit ako sa Dennis, si Dennis Trillo. Pero paglapit ko sa'yo, sabi ko, ay, mahiyain pala siya. Hindi ikaw yung typical na artista na machika. Bakit ganun? Hindi ko lang alam kung paano magsimula ng conversation. Medyo mababa po yung confidence ko sa sarili ko. Simula nun pa. Hindi ko alam kung bakit, pero Talaga? wala akong bilib sa sarili. Parang Eh, galing-galing mong umarte. Gwapo ka naman. Bakit kulang ka sa confidence? Hindi ko po alam. Pag Hindi ko po kinulang ng confidence si Dennis Trillo, paano pa kaya tayo, no? Siguro po Mga hindi iniiwasan ko artist. lang na sumobra yung confidence. Kaya mini-maintain ko lang na mababa lang palagi. Grounded. Hindi alam yun na marami sa'yo. Siguro po hindi lahat. Kasi iniisip na iba kapag artista ka, yung loud ka na tao, na ma-PR, makwento, pero hindi po lahat ganun eh. Aminado si Dennis na mahiyain talaga siya sa totoong buhay. Introvert. Pero sa TikTok, Hello everyone and welcome to my TikTok. tila ibang Dennis Trillo ang nagpapakengkoy. Ang sakit ng ulo ko. Kailangan ko ng forehead kiss. Pero napapanood ka namin nagti-TikTok ng kung ano-ano. Ano yun? Ibang facet ng personality mo, Dennis. Siyempre po, sa trabaho natin, napaka-importante na role yung social media. Noon pa po talaga ako kinukulit na gumawa ng TikTok. Pero talagang hindi po yun yung personality ko. Hanggang parang last year, nag-decide ako na sige, susubukan ko. Ang balita ko nga, ito daw ang uso ngayon sa TikTok sa mga kabataan. Marami namang natutuwa. At wala siyang TikTok challenge na inaatrasan. Mapa-actingan, Ang sarado mo kay Cortina dyan, nakikita ko umaacting eh. kantahan, pati na sayawan. Pag nababasa ko yung mga comments, natutuwa sila. So, mas naiengganyo ako gumawa. Feeling ko kasi parang utang ko rin sa kanila yun kahit paano. Dahil for more than 20 years, hindi nila nakita yung side ko na ganun. Feeling ko, iniisip nila, ang boring na itong tao na to. So, parang sabi ko, bakit di ko pakita tong side na to?
Madalas pa ngang umi-eksena ang kanyang misis sa kanyang TikTok videos. Si ultimate star Jeneline Mercado. Papa, yung mga bote ni Dylan hindi mo pa nahuhugas. Nagpapasalamat din ako sa TikTok dahil feeling ko, dahil dun sa TikTok, mas naging close kaming dalawa. Minsan, ako pa yung nagyaya sa kanya, oh, sali ka naman dito. Mas naging matibay yung relasyon namin dahil dun. Pero kamusta ba kayo ni Jeneline? Okay na okay. Talagang siya yung #1 supporter ko. Nandun po ang aking asawa, si Miss Jeneline Mercado. Grabe po yung mga ginagawa niya. Bago ako umalis ng bahay, yung paghanda niya sa mga gamit ko, pagpapunta ako ng taping, talagang wala akong masabi. Talagang saludo ako sa kanya. Morning, mahal. Kiss mo na. Sa kabila ng kanyang busy schedule, sinisiguro raw ni Dennis na meron siyang family time. Lalo't lumalaki na ang anak nila ni Jeneline na si Dylan Jade. Ako naman po, tinatry ko as much as possible maging hands-on, i-manage yung time. Gusto ko lang ma-maximize and itaas yung quality ng time. Yung panganay mo si Calix. So, kamusta naman kayo ni Calix? Okay naman po. First time niyang mag-Christmas na hindi kami kasama. Doon siya nag-Christmas sa US. Meron na kaming mga nakaplano na gagawin pagbalik niya. You co-parent Yes. for Calix. And si Jeneline, meron din siyang panganay na anak, di ba? Yeah, si Jazz naman Si po. Jazz. Lagi kami magkakasama. Basta wala kaming trabaho, talagang gusto namin kasama lang palagi yung pamilya. Hello, everybody! Hello, everyone! Pag wala sa syudad, narito sila sa Tanay, sa Rizal, kung saan meron silang rest house na gawa sa container van. Kamusta yung buhay dito? Ito po, pinipili namin na pumunta dito kapag walang trabaho, lalo na pag mahabang araw na walang trabaho dahil iba rin po yung buhay sa probinsya. Siguro dahil sa hangin na nalalanghap mo. Yo, first time ko sumera sa TikTok. Bilang nagtitiktok ka rin lang daw din. Opo. Turuan mo raw ako. Oh, sige. Ganito po yun. Parang yan. 1, 2, bam. Tapos, sa bagalan ko lang po. De. Tapos, ganun po. Tapos, bam, 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 bam. Ayun. Yay! Samantala, maliban sa trophy, kasama sa napanalunan ni Dennis bilang Best Actor, ang cash prize na 100,000 pesos. Yung premyo mo raw, bibigay mo sa mga inmate? Opo, yung kwento po ng Green Bones, para naman po talaga sa kanila. Ito Yung ibibigay niya po sa amin na sound system ay makakatulong po sa aming mga daily activities dito. Doon sa Green Bones, mayroong Tree of Hope. Apa. Kung saan isusulat mo kung ano yung pangarap mo sa buhay. Sa totoong buhay, kung ikaw tatanungin, Dennis, at may Tree of Hope talaga, anong isusulat mo at isasabit mo doon? Siguro matapos na ang giyera. Giyera sa ibang bansa, giyera sa mga sarili natin, giyera sa pamilya, giyera sa kahit saan. Pag walang conflict, mas masaya, di ba? Mas peaceful. Malalim talaga tong batang to. Dahil sa husay ni Dennis Trillo, ng cast, ng production staff, at ng mga namuno ng Green Bones, marami na ngayon ang naniniwala sa kahalagahan ng pagiging mabuti, hindi lang sa sarili, kundi lalo na sa ating kapwa. Reminder talaga na huwag makakalimot, gumawa ng kabutihan, mas piliing maging mabuti. Thank you, Dennis. Thank you rin po, ma'am. You deserve Salamat it. po. Congratulations. Matagal mo na akong fan. Wow, Generation. thank you po. Thank you. Sarap. Thank you pumayag ka gawin yung Green Bones for public Opo, oo affairs. naman, siyempre. Thank you! Mabuhay ang pelikula Pilipino!